Kamusta kayo mga kayoso? Huwag na nating patagalin pa ang kwento sa pelikulang ito ni Aramina noong 1999 pa na may pamagat na Maldita. Napakamaldita mo! Lagi mo kaming binibigyan ng kahihiyan! Nag-iisang anak lamang itong si Clarita. Walang galang, walang modo, salbahe, walang hiya, antipatika at higit sa lahat, maldita. Salungat sa mayroong pag-uugali ng kanyang mga magulang, di tuloy nila alam kung saan ito nagmana. Hindi lang sa tahanan nila ipinapakita ni Clarita ang kanyang masamang pag-uugali dahil maging sa eskwelahan ay sakit din siya sa ulo ng kanyang mga kaklase at ng mga madre. Siga, palaaway at kung ano-ano pang ginagawa niya na hindi na angkop sa mga may gatas pa sa labi. Mapanghusga at mapanglait pa nga itong si Clarita lalo na sa mga mahihirap niyang kaklase. Keso la bandera lang daw ang inaganon at talagang napakatalas ng bibig niya sa pangungutya sa estado ng buhay ng iba porke sila ay may kaya at nakakaangat na sa buhay. Hindi tuloy nakapagtimpi at napasugod itong si Aling Belen sa pangungutya ni Clarita sa kanyang anak. Todo hingi naman ng dispensa si Aling Marita sa ginawa ng anak kaso sadyang walang galang talaga itong si Clarita na ayaw malamangan kaya nakipagsagutan pa. Ilang beses nang napatawag ang mga magulang ni Clarita sa eskwelahan dahil nga sa mga kalokohan ng kanilang anak at ngayon ay kinakausap na naman sila ng punong guro at hindi na raw nila pwedeng palampasin pa ang mga ginagawa ni Clarita sa kanilang paaralan. Labis tuloy ang paghingi ng tawad ni Aling Marita at lubos na nagmamakaawa na bigyan pa raw nila ng huling pagkakataon ang kanilang anak. Mukhang naawa naman ng madre sa kanila kaso sa mismong oras na ito ay may gagawin na naman yatang kalokohan itong si Clarita. Pumasok kasi ito sa banyo ng mga lalaki at mukhang kukurso na dahin ang kaklase nitong si Archie. Ganoon na nga ang nangyari dahil sinimulan ng akit-akitin ni Clarita si Archie. Yame. Yun nga lang ay makikita at mahuhuli naman sila ng isang madre na napadasal pa sa tindi ng nakitang ginagawa ni Clarita. Sakto namang nasa labas ng mga magulang ni Clarita kaya bumungad sa kanilang itsura ng kanilang anak at sila tuloy ang napahiya. Sa nangyaring iyon ay hindi na ito pinalampas pa ng mga magulang ni Clarita. Pinapalayas na nila ito at harap-harapang sinabing mula raw sa araw na ito ay wala na raw silang anak. Walang hiya ka! Wala na kaming anak! Simula ngayon, itinatakwil na kita! Itinatakwil na nila si Clarita kumbaga, sakit nun. Lumuwas pa Maynila si Clarita, balak niyang manuluyan sa mabait niyang ninong na minsan ay bumisita noon sa kanila. Pero dumaan muna siya sa kanyang pinsan na si Felisa upang magpatulong na mahanap ang lugar ng kanyang ninong. Dito ay makikilala naman niya ang siga at barumbadong binata na si Bong na ikwento ni Clarita kay Felisa ang dahilan ng kanyang pagluwas at ng mga nangyari. Kaso imbes na kaawaan siya ay tuwang-tuwa pa itong si Felisa. Yun pala ay malalaman nating katulad din pala ito ni Clarita ng pag-uugali. Sa kanya pala natuto si Clarita ng masamang pag-uugali na kanila pang ipinagmamalaki. Natuntun ni Clarita ang bahay ng kanyang ninong. Dito ay trinato siyang hindi lang isang bisita kundi parang tunay ng pamilya. Lalo na sa tatlong magkakapatid na sina Matthew, Dale at Donna. Pero sadyang walang puso talaga itong si Clarita kahit pa man napakabuti ng ipinapakita ng pamilya sa kanya. Kahit sino o kahit saan wala pa rin itong utang na loob at kaunting kahihiyan man lamang. Tinuruan niyang magbisyo ang bunsong si Donna kahit alam niyang hindi pa ito angkop sa edad ng bata. Pagnanakawan pa niya ang kanyang ninang at sasagot-sagutin ng mga salitang walang karespe-respeto. Nagagawa rin niyang magmilagro sa loob ng bahay dahil sa isang matipunong hardinero. At ang malala pa sa gagawin niya ay ang agawin pa ang kasintahan ni Dolly na muntik pang ikinapahamak ng dalaga nang hindi makayanan ng sakit nang sila'y mahuli. Pero ang pinakamalala sa gagawin ni Clarita ay ang makipaggenggengan na talaga naman kay Matthew na kung tutuusin ay kinakapatid na niya ito. Matinding sakit tuloy ang nag-iwan sa fiancé nito na si Alice nang mahuli silang dalawa sa ganoong eksena.
hanggang sa tuluyan nang pinalayas ng pamilya si Clarita at kahit pa man anong gawin nilang kabayaran sa lahat ng ginawa sa kanila ay kapansin-pansin pa rin sa mukha ng dalaga na wala man lang itong bakas ng anumang pagsisisi. Wala nang ibang mapupuntahan pa si Clarita kundi sa bahay lamang ng kanyang pinsan na si Felisa. Naengganyo tuloy ito sa klase ng trabaho ng pinsan niya na isang PUG at nais daw niya itong subukan. Tuwang-tuwa naman si Felisa at tiyak raw na marami ang magkakandara pa sa taglay na ganda at alindog ni Clarita. Nayari na. Nasalubong nila si Bong nang sila'y papaalis na at tukoy na ng binata na gumaya na rin si Clarita kay Felisa. Pag-iipunan raw ni Bong ng gusto si Clarita para matikman naman raw nito ang preskong talaba na galing pa ng probinsya. Yummy nun. Umiral tuloy ang kapilyahan ni Clarita at nilapitan ng binata sabay sabing pwede naman raw nila itong pag-usapan. Apakatindi mo talaga, Ara. Talagang hindi nga nagkamali ng hinala itong si Felisa. Unang gabi pa lang ay mayroon na agad ang kumuha kay Clarita. Paldo tuloy si Uncle. Sa mga sumunod na gabi, tuloy-tuloy ang mga parokyanong nagkakainteresado sa ganda ni Clarita. Natuto na rin kasi ito kung paano umakit kaya natutuwa ngayon si Felisa dahil nakikita niyang masaya ang pinsan niya sa kanilang ginagawa. Mag-isa nang umuwi si Clarita dahil hindi na niya mahintay pa si Felisa at dito ay naabangan na pala siya ni Bong. Nagkakwentuhan tuloy ang dalawa at napag-usapan ng tungkol sa kani-kanilang mga buhay. Dahil sa lungkot ng kanilang usapan, parehong nadala ang dalawa at mukhang nagkakapalagayan na rin ng loob. Kaya dito na nga nangyari ang isang bagay na kailangan ng ipagkaloob. Iyami nun. Kinabukasan, masayang ibinalita ni Felisa na matutuloy na raw ang pagpunta nito ng Japan. Masaya si Clarita sa kanyang pinsan subalit hindi naman maaalis sa kanyang lungkot lalo na ngayong mag-isa na siya at wala nang makakasama. Pero nanatiling matatag si Clarita at ngayon ay mag-isa na niyang tinatahak ang mundo ng kamunduhan na naipamana na naman ngayon sa kanya ni Felisa. Hanggang sa dumating na sa pangyayaring sinisingil na siya ng kanyang katawan dahil sa labis na pang-aabuso nito. Nagkaroon siya ng malubhang sakit na nakuha niya sa klase ng kanyang trabaho. Dinakip din ng mga pulis itong si Bong nang masundan at mahuli nila ito dahil sa pagnanakaw. Hindi na gumaling-galing pa ang sakit ni Clarita dahil wala na rin kasi itong sapat na pera upang mabili ang mga gamot na nirereseta sa kanya ng doktor. Wala na din siyang maipambabayad sa upa ng bahay dahil hindi na siya makapagtrabaho. Kaya wala na itong nagawa kundi ang umalis na lamang at makikitang nagpunta ito sa bahay ng kanyang ninong. Makikitang masayang-masaya naman ang pamilya na hindi naman nasira ang pagsasama dahil sa ginawa noon ni Clarita. Ang nooy Claritang maldita ngayon ay halos lumuhod na sa lupa, patawarin lamang siya sa kanyang mga nagawa. Kaso tinignan lamang siya ng mag-asawa kaya kusa na siyang tumalikod at babalikan naman ngayon ang mga magulang niyang nagtakwil sa kanya noon. Ganon sana kaya lang pagkarating niya sa kinalakihan niyang bahay, ibang tao na ang kanyang nadatnan. Na kung natatandaan niyo pa ay sila lang naman ang nilait-lait at inapi-api noon ni Clarita. Sina Aling Belen na pala ngayon ang nagmamay-ari na ng bahay nang ibenta ito sa kanila ng mga magulang ni Clarita dahil sa pagkalugi ng kanilang mga negosyo. Halos maguho ang mundo ni Clarita nang sabihin nila Aling Belen na matagal na palang pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Pinapapasok nila si Clarita kaso ayaw naman ng dalaga, bagkus ay tumalikod na ito upang puntahan naman ngayon ang puntod ng kanyang ama't ina. Dito na halos magsalubong ang langit at lupa para kay Clarita. Wala nang magagawa pang pag-iyak ni wala na ring silbi ang lubusang paghingi ng tawad dahil huli na nga ang lahat. Nasa huli nga naman talaga ang pagsisisi. Sa kabila ng mapait na sinapit ni Clarita, muli siyang nakabangon mula sa pagkakalugmok. Sinandalan ang mga salita ng Diyos at ginabayan naman siya ng mga taong hindi ipinagkait sa kanyang pagtulong.
Ngayon ay binabahagi niya ang kwento ng kanyang buhay upang ang lahat ng mga nangyari sa kanya ay may kapupulutang mga aral. Kaya sa pagtatapos ng pelikulang ito mga kaibigan ay malalaman nating sila rin pala ni Bong ang nagkatuluyan. Ngayon ay masaya na siya sa piling ng lalaking kanyang mahal at ang mga taong naging parte ng kwento ng kanyang buhay ay lubusan na din siyang napatawad.